Tingnan po ninyo, oh, ang aga ko kanina doon sa city. Nakabili ako ng isda. Yan po ay dorada. At ito naman, isa. Sarap nito, oh. So gusto ko itong isda na to. Gawin ko to siyang paksiw. Yan. Ako lang kakain nito kaya mga anak ko ayaw nito. Ito lang yun sa kanila. Makain sila niyan. Basta pirit. Ano lang pinirito. Ito sa akin yan. Naglinis ako dito sa likod ng bahay namin. Nikat ko lang to siya, oh. Kunti eh. Pati dyan. Sa harap ng kwarto ni Michelle. Kunti na lang at mag-ano na ako, magwalis at tama na. Tapos na. Bukas ulit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinignan ko tong buhok ko ba? Dami ko na namang puting buhok. Oh, kahit napatanggal na ako kay Michelle nung isang araw. Pero may nakikita pa rin ako ito. Oh, ito siya. Oh. Yan lang eh. Ganyan talaga pag stress ang buhay. Ano na. Kala ko ba dahil sa ano na tayo, no? Hindi naman tayo matanda na 50, 60 na yung edad. Sa stress pala yan, yung puti yung buhok mo. Kasi ni-share yan sa akin ni Jenny noon. Eh. Nag-send siya sa akin ng video ata yun sa Facebook. Yun o sa TikTok ba? Kasi ni-send niya sa akin. At ni-share niya na yung pagpumputi pala yung buhok natin. Sa stress pala yan. Hindi pala yan dahil tanda ka na. Hindi pa naman tayo matanda. Uy, 38 pa ako. Mukha na ba ako matanda? Baka mukha lang yung matanda pero ang edad di pa. Ano yung pinto ko eh? Kanina pala, nung pagdating ko dito sa bahay, kasuhin ko sana agad si Uma, no? Tapos, kanina madaling araw, mga alas 5, bago pumasok si Martin sa trabaho, bago siya umalis dito sa bahay, ginigising kasi niya ako, alis na daw siya para ba hindi ako hindi ko makalimutan na kailangan kong gumising ng alas 6:30 para asikasuhin yung mga bata. Pero may alarm clock naman kami sa kwarto namin. Alam mo ba ninyo? Yung alarm clock namin sa kwarto namin, grabe ang lakas. Sabi ni Martin, para magising ka talaga, grabe ka matulog. Sabi ni Martin, grabe ka matulog. Takot din po ako kasi na baka hindi ko marinig ba. Tapos yung mga bata hindi makapasok na tay-tay niyan. Buti na lang, marinig ko naman talaga yung alarm clock ni Martin. Kaya magising talaga si Mami Rose at si Kasuhon si Fiona. Pagkatapos nun, pagdating ko sa bahay, sabi ko, pagising na si Uma, kasi kasuhin ko talaga siya agad para maaga ko siyang matapos ba. Upuin ko siya doon sa toilet at palitan ng damit, punasan, mga ganyan ba. Nung kanina, sabi man ni Martin na nung kanina pagbago siya umalis, tinignan daw niya sa camera, si Uma nagsigaw-sigaw daw sa kwarto niya. Pero nakasigaw daw, pikit na yung mata. Hindi ko baka na naginip lang. So, tiningnan ko din yung camera ngayong umaga sa cellphone ni Fiona dito. Kasi din-download ni Martin doon para matingnan. Ganon din, nagano siya, ilang beses siya nagsigaw sa madaling araw, kanina madaling araw. Parang hindi siya nakatulog ng maayos. Pag ano ba, 2 araw na pong si Uma walang tulog. Hindi ko siya maano kahapon. Sabi ko, Uma, bakit hindi ka natulog? Wala ka naman tulog. 2 araw na kahapon, ginabi ko sa kanya. Hindi, kaya ngayon, sobrang bagsak yung katawan niya. Tapos kaninang madaling araw naman, hindi na naman siya natulog. Putol-putol yung tulog niya. Tapos kasuhin ko sa agad siya. Pagdating ko dito sa bahay, pumunta ako agad sa kwarto niya kasi natakot po ako baka ma-dehydrate si Oma. Dahil tagal nga niyang gumising, no, pinainom ko siya, pinilit ko talaga, nagalit siya sa akin. Nano niya ako ba? Ginanyan niya ako, yung kamay niya. Kahapon si Martin, ginanyan din niya. Buti na lang din sa mata ni Martin ba kasi may eyeglass man suot si Martin, no. Sabi ko kay Martin, pag galit si Uma, mag-ingat ka talaga sa kamay niya. Huwag mo talaga masyadong ilapit yung mukha mo, baka matamaan yung mata mo ba. Tas kahapon, nikat ko na yung kuko niya sa kamay niya. Kasi baka matamaan niya, kasi nangyari na yan sa akin. Kunti na lang talaga, napasok yun sa mata ko. Haba pa naman kuko ni Uma ng time na yun. Kaya ngayon, palagi ko na talagang kinakat ng yung kuko. Hindi ko na pinapahaba yung kuko niya ba. Kasi para lang din sa amin ni Martin, no. Tapos nung pagdating ko, kasuhin ko na sana agad siya, nagalit. Parang galit niya, ayaw niya. Pinagsabihan niya ako ng masamang mga word, mga German na. Sabihan niya ako ng ganyan. Sabi ko, gusto lang naman kita painumin. Buti na lang, kakao yung binigay ko sa kanya. Yung hot chocolate na ginawa ko ba. Yung ganito ba. Ninit ko lang siya. Ito yung binigay ko kay Uma. Kakao.
para ibang lasa yung, kasi pag tubig kasi minsan binibigay sa kanya, ayun yung minom sa umaga. Kaya minsan, binibigyan ko muna siya ng ganyan. Minsan, yung vitamins na, ano ba yun, yung binili ni Martin, binibigay ko sa kanya. Minom naman siya. Kanina, minom siya, mga lapit na magdalawang baso yung minom niya. Tapos, hanggang sa natulog siya ulit, tinulugan niya ako. Alas 9 na yun ha, alas 9 na. Sabi ko, kung gigisingin ko naman siya, pilitin ko talaga siyang gumising, tapos wala siyang tulog, ganyan madaling araw na naman. Mangyari na naman yung nangyari last week na nakaupo siya doon sa toilet niya, pero natulog. Grabe talaga, sobrang antok ni Uma. Tinitingnan ko lang siya, no, grabe, wala na talaga siyang lakas, yung ganyan na talaga, parang bata ba na kumakain na inaantok, ganyan po talaga si Uma, grabe, wala na talaga siyang, sabi ko, lubat na ito, malapit na ito, malubat, sabi ko, buti na lang, madami-dami na yung tinapay na kain niya. Sabi ko, okay lang naman kung hindi niya maubos agad lahat yung tinapay niya, no? Basta importante, nakainom lang siya ng marami. Dahil mas importante yun na hindi siya ma-dehydrate. Kasi pagkain, pwede naman gagawin mamaya paggising niya. Basta hindi lang siya, ano ba. Marami na siya nainom. Sabi ko, sige pa, higain ko na to sa bed niya kasi baka mahirapan pa ako mamaya na ipahiga, ano ba. So, ginawa ko agad, pinahiga ko siya. Sabi ko kay Martin, sobrang lobat talaga ni Uma ngayon kasi panggabi si Martin, no, night shift siya, kaya hindi ko na siya, ano ba, Nick, hindi na ako patulong sa kanya, ako na lang nag-asikaso talaga kay Uma. Tapos hanggang gabi po talaga natulog si Uma, simula ng alas 10 ata yun. Hanggang gabi siya natulog. Straight talaga yung tulog niya. Sabi ko, grabe, kalain ba ninyo pag may sakit ka na, ano, no? Hindi mo na alam anong oras ngayon. May mga araw na tulog lang siya ng tulog. Sabi ko, ang hirap naman ng ganyang sitwasyon. May gamot man si Uma. Tapos pagisingin mo, nagagalit. Yan ang problema, nagagalit. Tapos minsan niluluwa niya yung gamot niya. Kahapon nga, ginanyan niya ako nag-inom siya ba? Bintik na niya, ginanyan sa mukha ko yung nasa, ano niya. Sabi ko, Uma, huwag mong gawin yan. Hindi yan maganda. Sabi ko sa kanya. Tapos kanina, nagalit siya sa akin. Sabi ko, alas 9 na. Sabi ko, sige, tulog ka na lang muna. Akit mo na ako sa taas. Higa mo na ako. Sabi ko sa anak ko, nagisingin niya ako. Si Michelle, sabi ko, gisingin niya ako ng mga alas 10. So, baka hindi ako maano ba kasi pag ako nakatulog na sinasabi ko po sa inyo, grabe ako matulog. So, ginising ako ni Michelle. Sabi ko, tiningnan ko sa camera na ang tulog ni Uma talaga. Sus, grabe. Sabi ko na, kung gisingin ko, hindi, magkatulad lang yan last week na, hindi yan kakain. Lalo pag nagagalit kasi yan siya, pag sobrang antok niya, sobrang pagod din ang katawan niya, tapos inano mo siya, disturbo mo siya, lalo na pag natutulog na. Nagagalit yan si Uma, kaya hindi ko na lang din siya dinusturbo, no? Tapos sabi ko kay Michelle, sige, mamaya na lang ako bababa. Tapos nung bumaba na talaga ako mga alas 11, kaya sobrang late na, Pero buti na lang, yung dalawang gamot niya, nainom na niya, nung binigyan ko siya ng ng mainom ba, nung pagdating ko. Kaya lang, hindi pa siya kumain. Buti na lang, pinainom ko naman siya nitong may gatas na kakao ito. Ngayon, alas 11, ginising ko na talaga siya, Pinilit ko na talaga. Pahalag magalit siya sa akin, nagalit. Minura na naman ako ni Uma. Minura na naman ako. Sabi ko, bahala na basta, magawa ko lang yun. Tapos nagalit siya sa akin. Sabi ko sa kanya, bakit ka magagalit sa akin, Uma? Ginawa ko lang naman yung trabaho ko. Gusto lang kitang tulungan. Kaya kung hindi natin gagawin to, ikaw din naman magdusa, madala ka na naman sa hospital. Sabi ko sa kanya ganyan. So mula pagsabi ko sa kanya, parang hindi na siya nagalit noon nung sukat hanggat ngayon. Kasi pag galit yan siya, hindi kanya kinakausap, tas sama ng tingin niya sa'yo. Tas ayaw niya talaga hindi disturbo siya. Buti na lang kumakain naman ngayon. Hinayaan ko lang doon sa baba kay di magandang araw ni Uma ngayon. Kuminom na ako ng kape dito dahil may appointment kami mamaya ni Martin. Pagkatapos namin dito sa bahay, dito mag-asikaso kayo, maalis na din na kami. Magawan ko lang ng sabaw ngayon si Martin, kaya hindi ako nagluto ngayon ng sa kanya. Stress nga ako, gusto ko matapos yung trabaho ko agad, no? Pero pag nakadepende din kasi sa kondisyon ni Uma sa ano niya nga rin, masama ba yung masama yung pakiramdam niya. Minsan kasi wala talaga siya sa mood na magalit. Hindi talaga madali, Ngayon lang yung stress natin ngayong umaga na to. Mag-prepare na ako, landahan dito kay pa ko ito sa kusina ba, mag-ayos ako konti. Daming kalat kanina umaga sa mga
ginawa ko. Meron pala ako ditong pomelo. Oh, ito. Kainin natin ito mamaya. Gusto ko yung pomelo ba? Pero gusto ko talaga yung sobrang tamis, yung kulay pink ba? Pag hindi kasi hindi siya matamis, hindi siya masarap. Lalo. Dito naman ako sa baba. Uuwi lang namin ni Martin galing na grocery. Nagtawag pala ako sa dentist kay yung tinanggal na ngipin dito ba, namumula siya. Hindi man grabing pula, parang may infection ba. Tapos pag nasa labas ako, pag malamig, sumasakit siya. Pero yung sakit niya nawawala. Balik na naman, wala. Kaya nagtawag ako, buti nakakuha ako ng appointment bukas. At yun nga lang, kailangan ko magantay na matagal dahil puno sila bukas. Pero okay lang. At least makapunta ako doon at matingnan ng dentist. Baka kailangan ko ng antibiotic o gano'n. Kasi nung una, nung tinanggal nila yung ngipin ko, hindi nagkaganito tulad ngayon. So, kailangan matingnan siya. Yeah. Yun ang nangyari, kaya sumakit siya para matingnan ng dentist. Baka may infection nga, no? Bago pa lumala. Total bayad naman ng insurance yung pagpunta ko sa dentist. Kaya hanggat bayad ng insurance, huwag talagang baliwalain ba. Pupunta talaga sa doktor o ipa-check up ang mga naramdaman sa katawan. Next month may appointment na naman ako sa dentist. Yan po yung yearly na check up ko. At meron din akong appointment sa aking OB-GYN na naman. Sa isang taon, 2 beses ako. Pinagalitan si Philip. 2 beses ako nagpupunta sa OB-GYN pa-check up. Tingnan lang kung may mga problema kasi sagot naman ng insurance. Ang hingay yan, no? Alam niya, nag-vlog ako itong hingay. Nagalit siya kay Philip kasi yung gamit ni Philip, nilagay lang dyan sa gitna ng daanan namin. Ito talagang bata na to, no? Tigas ng ulong. Parang si Martin, tigas ulo. Tigas ulo? Habis nicht gesagt. Narinig ni Martin, tigas ulo. Genau gehört. Oh, si Martin, bawal na yan siyang ano. Aslan. Nagkakaintindi na yan siyang kunti ng Tagalog, minsan Bisaya. Aslan. Hindi mo na yan siya matawag yan, maisahan. Hindi mo na maisahan si Martin Schulte. Minsan ba, natatakot ako sa auto ito, baka pag binubuksan mo yan, bigla na lang siya magsarado. Ilang beses na kami na dito sa ulo namin. Nagpili pala ako sa action ng para to kay Michelle, kasi si Michelle, alaga niya yung mukha niya ba. Mas maano pa yan sa akin si Michelle, maalaga pa sa niya kaysa sa akin. Nagpupunas talaga yan ang mukha niya. Siguro 3 beses sa araw kasi marami kasi siyang mga Nilihan ko siya ng ganito para... Ja, wir haben Großeinkauf gemacht. Ja, wir haben den ganzen Laden gekauft. So, bring mal den LED um. Ach ja, eure LED, Philipp. Kailangan ko ng malinis na lagayan ng makit na naman siya. Yung sakit niya, wala. Das hier? Nee, diese Dreckigkeit. Glaube da in Keller, da ist so viel da, Tasche. Wala naman siya, kaya hindi lang din ako nag-ano ba, pero mas mabuti na matingnan ng dentist, no? Baka may something na dito sa natin. Bili pala kami ng ice cream, no? Sana dito ang lamig ngayon ba? Sobrang lamig, na naman, negative 2 dito sa amin. Kala ko mag-spring na. Biglang lumamig na naman ay. Kalukay mo weather sa German. Hanggat hindi natapos yung winter, di talaga tayo magkumpiyansa. Ibabalik. Malamig at lalamig pa ulit. Malamig naman nung nakarang araw, pero hindi katulad talaga ngayon na sobrang lamig. Pag negative na yung sobrang lamig talaga.
Diyan na si Martin. Sana all. Oh, I know this is not don't touch me. Labis din may apple. Ay, huh? Off neder. Leg. Glaube, ich begin mein Sand, glaube ich, darf ich einfach, glaube ich, nicht sprechen oder einfach nur ruhig. Meine auch, das hätte er auch dann gesagt. Machen wir da aus, ist uns peinlich, ne? Für wen? Was so Schauer, wem denn? So peinlich viel. Oh, Drama, Roll. Joke lang. Pangit. Yan, hatrapin yan pinibesa. Ja, dann Blick noch. Sabi ni Philip, tulungan ko kayo magkarga. Siyempre, no? Kailangan namin ng tulong. Bigat-bigat kayo nitong... Oh, wrecking shift. Pinaraw ko. Sabi ko na stress mo. Oh, meine. Guten Morgen. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa city. Pauwi na ako ng bahay. Hinihintay ko lang dumating yung sasakyan ko pa uwi. Nag-snow dito kahapon. Pero konti lang naman siya. Doon sa amin, hindi pa puti pa lahat doon sa taas. Doon sa banda sa amin. Pero dito sa city, hindi na masyado dahil nilagyan na nila ng asin. Ganda tingnan ng dito, simbahan. Bibili muna ako ng tinapay bago ako uuwi. Yan. Taran. Ito, naglalaban na naman tayo. Ito yung mga cover ng bed ni Michelle. Nilabhan ko. At ilagay ko dito sa dryer para agad siya tawag yan Yung hindi na mag-ano talaga ako pag marami akong laban. Kahit hindi naman mano-mano yung laba ko, no? Pero nainis pa rin ako. Pero gusto ko talagang matapos yung trabaho ba ninyo, nung bago pa lang ako dito sa Germany, tuwing namamasyal kami or nagbakasyon kami or may pinupuntahan kami ng mga lugar dito sa Germany o sa ibang bansa, ito yung kinukulik ko noon na parang remembrance din ba sa napuntahan natin. Siyempre, proud din ako dahil nakapunta ako sa lugar na to. At hindi lang maganda, may mga history din. Yan yung kasi yung gusto ni Martin at gusto ko din. Yan talaga yung pinapakita ni Martin sa amin, yung mga history dito sa Germany, yung mga nangyari noon, mga ganyan ba. At nagbago yung isip ko, sabi ko, kung ganito kasi yung kinukulik ko, wala akong malagyan na pwede ko siyang ma-display. Kasi hindi siya katulad nito, na siya, ganyan siya ba. Maganda kasi pag ganyan yung kinukulik mo, na nadi-display mo siya sa magandang cabinet ba. Tapos sabi ko, wala naman kaming cabinet doon na saan ko tumalagay na ma-display talaga siya na makikita mo palagi pa pag tuwing pasok mo sa kwarto, makikita mo, sabi ko, baguhin ko na lang, yung magnet na lang. Kaya yun, simula nun, yung magnet na po yung kinukulik ko. Tapos dikit mo lang dito sa refrigerator, nakikita mo palagi. Tapos minsan pag nandito ako sa kusina, nagito ko, ang dami ko na palang napuntahan. Pasalamat ako kay Martin dahil kung saan na kami pinapasyal, dinadala niya, pinapakita sa amin yung mga mamagandang lugar dito sa Germany, hindi lang sa Germany, kung sa ibang bansa din dito sa Europe. Kaya sobrang saya ko, nakita ko lang siya, naglinis kasi ako sa kwarto ng mga anak ko, na doon pala to sa cabinet na nasa kwarto ni Fiona ba. Tapos sabi ko, maganda din kasing ganito, diba, maganda yung niya ba. Natatakot din kasi ako, baka mabasag. Ako po ay napaka-tanga minsan. Natakot ako baka mabasag. Sabi ko, yung na lang, yung magnet. Pero yung magnet, sobrang dami na po namin nabili. Yan. Ito po, may history po tong itong Kielstein House. I-search nyo po sa Google, tas lang po ninyo sa English. Basa po niyo yung history nito. Basta lahat ng mga dito sa Germany. Marami na kaming napuntahan din. Itong Königssee, ilang beses na kami nakapunta dito. Tatlong beses na ata. 3 beses na. Ito naman, Borg Eltz, 5 beses or 4 na beses. Nakita na
sigurado ako nakita na ninyo to sa mga, nung kasama namin si Raquel, pumunta kami doon. Ito naman Dresden, isang beses pa lang kami nakapunta doon. Nung timing kasi no, nag-renew ako ng passport sa Berlin nung time na yun. 2014 pa. Tagal-tagal na din. Ito, Heidelberg. Ito ang city na kung saan po nag-aaral si Dr. Jose Rizal. Kaya nagpunta kami ng Heidelberg noon dahil gusto kong mapuntahan yon at mapakita kay Martin. At napuntahan din namin. At 3 beses din kami nagbalik-balik doon sa Heidelberg. Ito, Austria. Ito yung nakapunta na po kami sa Innsbruck, sa Salzburg. Ito, napuntahan na namin itong mga big city sa Austria. Innsbruck, Salzburg, Kaprun. Nakapunta na din kami sa... nakalimutan ko na yung ibang lugar na puntahan namin. Yung dito si Mozart. Napuntahan na din namin yan. So marami 7 sa Wien. Hindi pa kami nakapunta dito. Yan. Ito naman ay Sanssouci. Kaya na ano ba? Ito ay... Nakita ko to kay Team Blenden. Punta sila doon kasama si Aria at si Angels nung time na yun. Ito, nagpunta na kami dyan. Ang ganda din ng lugar na yan. Malapit-lapit lang yan siya sa Berlin. Kaya yun lang naman yung may share ko sa inyo. Pero sobrang saya ko lang pa na. Ang dami ko na palang napuntahan na pinapangarap ko lang noon. Kaya wag po tayong wala ng pag-asang mangarap sa mga gusto natin puntahan. Balang araw, malay natin, balang araw mangyayari din yan sa inyo. Kaya, yun lang naman yung share ko. Masaya lang ako na nakita ko to. Sabi ko, ang ganda pala ng lugar na napuntahan namin, no? Live in the highs and lows.